Dahil sa nakaambang pagsabog ng Bulkang Mayon, inililikas na rin ang mga alagang hayop sa paligid ng bulkan. Kamustahin na natin ang sitwasyon doon. Makibalita tayo live kay Kay Butastas ng GMA Bicol. Kay? Maki, posibleng sa susunod na linggo na raw sasabog ang Bulkang Mayon base sa obserbasyon ng PHIVOLCS. Naisulat na raw ng lokal na pamahalaan ng Albay ang deklarasyon ng Alert Level 4 o tiyak na pagsabog ng bulkan. Hinihintay na lamang daw ang abiso ng PHIVOLCS bago ito ilabas. Ayon kay Salceda, hindi lamang scientific ang batayan ng sinasabing pagsabog ng bulkan, kundi maging ang indigenous o taglay na kaalaman ng mga taga-Albay sa ugali ng bulkan na kanilang kasama araw-araw. Sa ngayon, patuloy ang pamamaga ng bulkan at hindi ito nababawasan. Nasa mahigit 13 mm na ang pamamaga nito mula nang ito'y mag-alboroto. Ayon sa PHIVOLCS, humina na ang paglabas ng sulfur dioxide gas sa bunganga nito na indikasyon na tuluyan ang nabarahan ng crater ng lava. Samantala, nagsimula na rin ang lokal na pamahalaan ng Albay ng evacuation ng mga alagang hayop. Tanging ang probinsya lang daw ng Albay ang nagsagawa ng ganitong uri ng evacuation kumpara sa ibang bansa, ayon sa International Fund for Animal Welfare o IFAO. Sa tala ng Provincial Veterinary Services o PVS, nasa 5,200 na mga hayop na kailangang ilikas, nasa 80% o 4,271 na mga hayop tulad ng kalabaw, baka, kambing at tupa ang ngayon nasa animal evacuation centers na. Ayon sa LGU, hindi makakamit ang zero casualty goal ng probinsya kung maiiwan ang mga alagang hayop sa danger zone. Mark, Maki, kritikal daw ang susunod na linggo dahil ito ang taning o time frame na ibinigay ng PHIVOLCS na sasabog na ang bulkan. Kaya naman kasado na ang lahat ng preparasyon mula sa seguridad sa mga evacuation centers at ang paglikas pa ng mga residente mula sa extended danger zone. Kaya naman preparado na rin kahit yung mga ilalaan na pondo para sa 94 days extension period o evacuation period. Yan ang latest mula dito sa Camarines Sur. Kay Butastas, Nagbabalita, Pilipinas.